Mahayag po ang iyong kalooban. Pagpalain mo po ang bawat isa na nasa loob ng iyong simbahan. Ito po ang aming panalangin sa matamis na pangalan ni Jesus at ang lahat po magsabing, Praise the Lord. Praise God. Kamayan mo ang iyong katain, sabihin mo, nandito ang Panginoon. Praise the Lord. Buksan po natin ang ating mga Bible sa aklat ng Galatians, chapter 5, verses 1 to 12. Ito po yung pang-apat na bahagi ng ating tinatalakay, Guidance from Galatians. Babasahin po natin ang kanyang salita ng sagutan. Sa akin po ang verse 1, sa inyo ang 2 hanggang umabot sa 12, at sa uling talata, babasahin sabay-sabay. It is for freedom that Christ has set us free. Stand firm then, and do not let yourselves be burdened again by a yoke of slavery. Mark my words, I won't tell you that if you let yourselves be circumcised, Christ will be of no value to you at all. Again, I declare to every man who lets himself be circumcised that he is obligated to obey the whole law. You who are trying to be justified by the law have been alienated from Christ. You have fallen away from grace. For through the Spirit, we eagerly await by faith the righteousness for which we hope. For in Christ, circumcision or uncircumcision has any value. The only thing that counts is faith expressing itself through love. You were running a good race. Who cut on you to keep you from obeying the truth? That kind of persuasion does not come from the one who calls you. A little yeast works through the whole batch of dough. I am confident in the Lord that you will take no other view. The one who is throwing you into confusion, whoever that may be, will have to pay the penalty. Brothers and sisters, if I am still preaching circumcision, why am I still being persecuted? In that case, the offense of the cross has been abolished. As For those agitators, I wish they would go the whole way of emasculate themselves. Ang Diyos po ay purihin sa pakabasa at pakarinig ng kanyang mga salita. Mga kaupo ang kapulungan. Ang context po ng pagkakasulat nito ng Galatians 5, ito po ay isang paanyaya sa mga mananampalataya. Lahat ng believers magsabing, Praise the Lord. Nayakapin ang kalayaang ibinigay ni Kristo. Iwasan ang legalismo at mamuhay ayon sa Espiritu. Dalawa ang tinanggap nila. Merong makaluma at merong makabago. At yung mga makaluma na pumasok sa Galatia, pinipilit po nila na yung mga mananampalataya sa Galatia ay balik pa rin doon sa luma nilang tradisyon. Na kumbaga, paghahaluin yung New Testament, saka yung Old Life, saka yung New Life. Paghahaluin. Yung grace, pagkatapos yung Mosaic Law, paghahaluin. Which is, sabi ni Apostol Pablo, ito ay dapat mali. Dapat ay hindi ganon. Kaya pinapaalalahanan niya ang mga tao dito sa Galatians, sa sumasampalataya, sa tunay na kalayaan na tinanggap nila sa Panginoon. Hindi nangangahulugan ang pamumuhay ayon sa sariling kagustuhan, kundi sa kagustuhan ng ating Panginoon. Kung ano po ang nais ng Diyos, doon na po tayo. Kung mayroong mga tradisyon, mga lumang paniniwala, mga superstitions, o kung ano man na dati ay tinatangkilik mo, sabihin natin ngayon pagbabago. Kaya tayo ngayon ay mayroong bagong buhay na pinangungunahan ng banal na Espiritu na nagpapakita ng pag-ibig, kabutihan at kabanalan araw-araw sa buhay. Kaya kung mayroong mga binago dito sa atin, sabihin mo sa katayan mo, ikaw yun. Whosoever is in Christ is a new creation. The old things has gone and the new things has come. Kaya yung mga luma nating mga tradisyon, mga kapatid, binabago na natin sapagkat tayo ngayon ay nasa ilalim na ng biyaya ng Panginoon na tinatawag nating grace. What do we see here in Galatians 5? Tatlo ang nakita kong revelations dito. The assertion, the attribution, and the admission. The assertion sapagkat meron siyang inassert, meron siyang inimpose, meron siyang dineclare. Ano yon? About freedom. Say that word, freedom. Kalayaan. Na tayo ay pinalaya ng Panginoon, na ikaw ay malayang sumamba, na ikaw ay malayang kumilala sa Kanya, na ikaw ay malayang maglingkod sa ating Panginoon. Na kung meron kang dapat sundin, ikaw ay malayang sundin ang Kanyang salita. Sabi nga kanina, do what it says. So freedom. Ang sabi ng verse 1, it is for freedom
that Christ has set us free. Gusto ng Panginoon maging malaya ka. Hindi ka nananatiling alipin. Gusto ng Panginoon ikaw ay pinalaya na sa lumang sistema ng buhay mo. Na kung noon ikaw ay papatik-patik, walang sincerity, walang commitment, ngayon mga kapatid, dapat tayo ay nagbabago na. Dapat meron tayong commitment. Sapagkat tayo ay pinalaya ng Diyos at sino man ang pinalaya ng Panginoon ay ganap na malaya. Amen. At hindi mo pwedeng malaman, hindi mo pwedeng maranasan ang tunay na kalayaan without knowing the truth. Sabi sa John 8:32, you shall know the truth, and the truth shall set you free. Makikilala mo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa iyo. Sino ang katotohanan? Si Jesus po yun. John 14:6 says, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except by me. Kaya kung meron kang Kristo sa iyong buhay, mga kapatid, meron kang katotohanan. Amen. At kung nakilala mo ang katotohanan, natanggap mo ang katotohanan, ikaw ay nagpasakop sa katotohanan na ito, walang iba kundi ang ating kagurangan, mga kapatid, ikaw ay ganap na malaya. Amen. Maraming mga tao naniniwala pa rin sa mga superstitious na paniniwala ng mga Pilipino. Na kung titingnan natin, ito yung dati. Pero ngayon ay bago na. Dati takot ka na naglalakad ka pagkatapos merong itim na pusa na dumaan sa daan, hindi ka natutuloy sapagkat yun ay omen, bad na experience sa'yo. Parang pakiramdam mo, hindi maganda ang mangyayari. Mga kapatid, ang pangyayari ay galing sa Panginoon. Ano man ang mangyayari sa buhay mo, give thanks to the Lord, for this is the will of God in Christ Jesus. Kaya kung ikaw ay malungkot, ikaw ay masaya, ikaw ay pinagpala, lahat dapat ipinagpapasalamat. Pastor, bakit kailangan mong pasalamat kung merong kalungkutan? Kasi makakaroon ka ng tunay na kagalakan kung nakaranas ka ng tunay na kalungkutan. Amen? Kung ikaw ay naghirap ngayon, mararanasan mo yung tunay na kaginhawahan darating na panahon. At yung darating na yun, mga kapatid, ay tinatanaw natin, binibigay sa iyo ng Panginoon. Hinahayaan ng Panginoon na tayo lumago. Maaring ngayon hindi mo pa yan mag-grasp. Maaring ngayon hindi mo pa yan maintindihan. Pero sinasabi ko sa iyo, time will come as you grow, as you mature in faith. Sasabihin mo, ito pala yung sinasabi ng banal na kasulatan. We need to mature. We need to grow in our faith sa ating pananampalataya na ito. Na tayo po ay maglingkod, na tayo ay magkaroon ng commitment sa Panginoon, sapagkat ang freedom na ito na ating tinanggap ay freedom na galing sa Panginoon. Everybody say freedom. Freedom saan? Freedom sa kasalanan. Yung mga kasalanan mo noong unang panahon, pinatawad na yun ng Panginoon. Minsan tayo mga kapatid, nag-iisip pa, nagbabadar pa tayo kung bakit yung nagawa ko yun. Hanggang ngayon, inaalipin ka pa rin. Hindi ka makamove on. Hindi ka makapagpatuloy sa paglilingkod sapagkat yung kasalanan na yung ginawa noong mga panahon, hanggang ngayon, naaalala mo pa rin. Mga kapatid, pinalaya ka na ng Panginoon sa kasalanan. Pinalaya ka na ng Panginoon sa kahatulan. The condemnation of your sins, kumbaga sa after na i-confess mo sa Panginoon, yun ay binura na ng Panginoon. Sabi mo sa katayin mo, He keeps no record of wrong. Dahil totoong ang Panginoon nagmamahal sa iyo, hindi niya nire-record yun. Kapag yun ay pinatawad na ng Panginoon, hindi niya na binabalikan yun. Minsan ang tao, may memory siya, lagi niyang nagigirumduman. Pag nagigirumduman niya, depressed na naman siya, mundo na naman siya. Kung sutawo o nagkasala sa iya, nagigirumduman niya, pag nahiling niya, nagpiritik na naman, irinit na naman sa iyang dagaan. Mga kapatid, pinalaya na tayo ng Panginoon. From sin and from the condemnation of sin. Somebody say, thank you, Jesus. Kaya yung kasalanan mo noon, kasalanan mo bukas, yung kasalanan mo sa darating na panahon, mga kapatid, sabihin mo sa katain mo, bayad na yun. Kaya yung tunay na kalayaan, dapat nating i-enjoy. Kanina, meron mga binabanggit dito yung mga kabataan sa pagpalakpak, sa pag-appreciate sa Panginoon. Lahat po ito ay ginagawa natin. Pero kung ito ay para sa'yo, hindi po maunawaan, huwag mong kontrahin. Time will come, you will understand na ito mga sinasabi nila based from their faith. Say that word, faith. Dahil kung yun ang iyong pananampalataya, gawin mo yun sapagkat sa pagsunod may biyaya. Amen? Kaya mga kapatid, itong babaeng dinudugo, nung balitaan niya ng Panginoon, dadaan. Ang kanyang faith, ang kanyang pananampalataya, mahawakan ko lang, makakonect lang ako sa kanya. Gagaling ako. Makakonect lang ako sa kanya. Pero maraming mga tao sumusunod doon kay Jesus. At yung babaeng dinudugo, nandoon siya sa ibaba. Ang sabi doon, nagkakamang nasa na siya. 12 years suffering from yung tinatawag na pag-awas ng dugo na walang humpay. Siguro kung medyo puro pobre,
Dahil na siya makapagpabulong. Pero nangyari yon. At ang kanyang pananampalataya, makakunik lang siya kay Lord. Mga kapatid, siya ay gagaling. Nung mahawakan niya ang kamay, o ang damit ng Panginoon, nung mahawakan yung laylayan ng damit ng Panginoon, doon tumanggap siya ng kagalingan. Kailan? Nung siya ay makakunik. Because it was her faith. Yun ang kanyang pananampalataya. Kaya kung ano ang iyong pananampalataya, gawin mo yan sapagkat yan ang ating koneksyon sa Panginoon. Say that word, faith. Malaya ka na sumamba sa Panginoon. Nakilalanin mo ang Diyos na iyong sinasamba ay hari ng mga hari. Na kapag ikaw ay pumapasok sa church, ang sabi ba sa Biblia, sa Matthew 18:20, 2 or 3, gathered in my name, I in the midst of them. Sabi mo sa katahin mo, nandito ang Panginoon. Pero kung traditional ka, akala mo okay lang na nandiyan ka para pasaway, kuguday, magdangog. Pero kung alam mo na ang Panginoon nandiyan dyan, ikagana mo siya. Sabi niyo po bakit? Because He is the King of Kings, the Lord of Lords. He is the Creator of heaven and earth. Kung ang Panginoon ay nandiyan dyan, at pagkatapos ang actuation mo, ang expression mo, ang response mo ay hindi akma sa kanyang pagkahari, mga kapatid, makasuko. Yung baga, maduman ka kay Mayor, at sa imong, maduman ka sa opisina ni Mayor, o kaya si Mayor, maduman sa harong nindo, siyempre ka, malinig-linig ka, maayos-ayos ka, because you are expecting a visitor na mataas ang posisyon. O kaya si Presidente, maduman sa imo, kaya maduman ka kay Presidente, mabistig ka kay Puerte. Ang katubang mo, Presidente kang Pilipinas. Mga kapatid, kung titingnan mo ang pag-uugali na ganyan, yan po ay paggalang. Yan po ay ginagawa ng sanlibutan. How much more si Lord? Si Lord ang yaon, pagkatapos kakantaan mo, habang kumakanta ka, nakamurosdod ka. Sa tingin mo, masisiyahan kaya ang Panginoon? Habang ikaw ay sumasamba sa Panginoon, sige mo ang gumod-gumod. Ano nang yung makanta? Arlawig ng sumagpo pa ngayon, matanglay ng kitindong. Mga kapatid, sabihin natin pagbabago. So ang lahat ng ito ay binigay sa atin ng Panginoon upang tayo ay maging malaya, malayang maglingkod, malayang sumamba, malaya sa buhay na tayo ay nagkasala, pinatawad at tinahuban na ng kagurangan. And that is freedom. And that freedom is from the Lord. Anong sabi? You shall know the truth, and the truth shall set you free. Kapatid, ano pa ba ang nagiging hadlang sa iyo ngayon? Ano pa ba ang nakahawak sa iyo ngayon? Ano pa ba ang nakatanikala sa iyo ngayon upang ikaw ay hindi maglingkod, upang hindi ikaw mag-commit sa ating Panginoon? Tayo ay binigyan niya ng freedom to approach God. Freedom from sin. Freedom from condemnation. Freedom from tinatawag nating tradisyon na hindi naakma sa ating panahon. Mga kapatid, ito ang nais ng Panginoon na tayo ay magbago. John 8:36 ang sabi, kaya't kung palalayain kayo ng anak, kayo'y magiging tunay na malaya. Lahat ng pinalaya, magsabing ako yun. Ako yun! Saan ka pinalaya? Sa kasalanan, sa kabunduhan, sa condemnation, pinalaya ka na ikaw ay pwedeng mag-approach sa Panginoon, tumuloy-tuloy ka sa Panginoon. Kaya nga nahapak yung kurtina from top to bottom because you can approach God anytime. Na kung ikaw man ay mayroong problema, ikaw man ay mayroong pinagdadaanan, ang Panginoon ay kaya mong lapitan. Sabihin mo sa katahin mo, ang Panginoon ay laging available. Lagi siyang available. All we have to do is just to approach God. Lumapit tayo sa Kanya. Walang kailangang load, walang kailangang cellphone, walang kailangan na kung ano pa man na mga tinatawag na protocol dyan sa palista ka muna ngayon, pa-register ka muna ngayon, kaya nga makalaw kumain ka dyan sa Panginoon anytime. Sabi si Jeremiah, di ba? 33 verse 3, call unto me, and I will answer you, and I will show you things which you do not know. The question is, are you calling upon the name of the Lord? Amen. Kaya tayo ay binigyan ng kalayaan. At ang kalayaan na ito ay totoo. Kaya kung meron man mga makaluma na nag-aalipin pa sa atin, mga kapatid, lumaya na tayo dyan. Romans 8:1 and 2, ang sabi, kaya nga, wala nang kahatulan sa mga nakay Kristo Jesus. Sapagkat sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ang batas ng Espiritu ng buhay ay nagpalaya sa iyo mula sa batas ng kasalanan at sa batas ng kamatayan. Wala ka ng hatol. Wala na yung condemnation na yon. Yun ay binayaran na ng Panginoon. At kung ma-appreciate mo, lahat ng mga tao na may utang, kapag ikaw ay na-encounter mo yung nagpautang sa'yo,
Siyempre, kung may kang pagbabayad, subog ka ba gano'n? Makasubog ka. Nag-utang ka pagkatas na yung panababayaran. So, utang mo pati nakulakon. Halimbawa, sabi utang mo 100,000. Pag nahiling mo siya may kang pagbayad, subog ka. May utang ka ba yan? Pagkatapos, kan mamit mo siya, ang sabi sa imo kahit doon inutangan mo, uy, so utang mo kansilado na. Mahip ka ng utang sa kuya. Di ba, magma? Happy ka. Why? Because yung debt, yung utang na utang mo sa iya, kinansil na may na. Itong sa imong pinirmahan na promissory, binalik na sa imo na, tao ko na sa imo, regalo ko na sa imo. Mga kapatid, kung ikaw ay nakaranas na magkautang at pagkatapos kinansil yung utang mo, masaya ka, di ba? Amen? Masaya ka? Yun ang ginawa sa iyo ng Panginoon. Hindi lang 100,000 ang utang na kinansilan niya, kundi yung bilog na kasalaan, kampuon kang aki ka hanggang sa ngunya na panahon. Asin sa mga maabot pang panahon, kinansil ng Panginoon, tinanggal ng Panginoon, binigyan ka ng kapatawaran, palakpakan natin ng malakas, ang hari ng mga hari. Somebody shout, thank you, Lord Jesus! Amen. Thank you, Jesus. Sa Romans 6:22, ang sabi diyan, ngunit ngayon na kayo'y pinalaya mula sa kasalanan at naging alipin ng Diyos. Ang bunga ng inyong tinatanggap ay kabanalan at ang wakas ay buhay na walang hanggan. After na tumanggap ka ng kalayaan mula sa ating kagurangan, kalayaan mula sa kasalanan, tayo ngayon ay naging servants ng Panginoon. You are no longer in bondage. You are no longer slave of Satan. You are no longer slave of sin. Ikaw ay pinalaya, tinanggalan ka ng posas, tinanggalan ka ng kadena. Ikaw ngayon ay nasa Panginoon na at hindi na alipin ng kasalanan, kundi nandoon ka na sa kagurangan. Siyempre, kung tinabos ka ng kagurangan, yaw ka na sa iya, doon ka na masunod sa iya. Amen? Ano ang sabi dito? Tinanggap mo kabanalan. Ang tinanggap mo sa Panginoon, yung sanctification, yung justification, na ikaw ay parang walang ginawang kasalanan. Yan po yung ginawa tayong banal ng Panginoon. We are the righteousness of God in Christ Jesus. Dahil ang Panginoon ay nasa sayo, tingin sayo ng Panginoon, ikaw ay matuwid. At ang katuwiran, hindi dahil sa ikaw ay sumunod, hindi dahil sa ikaw ay gumawa ng mabuti, ikaw ay matuwid sapagkat si Kristo ang matuwid, na siya ang gumanap ng lahat. At yung kanyang ginawa na yun, binigay niya sayo. Nung tinanggap mo yun, mga kapatid, you became righteous before God. Amen? Lahat ng righteous magsabing amen. And that righteousness, yun ang pinauuna ng Panginoon sa Matthew 6:33. Seek the kingdom and His righteousness. Kapag inuna mo ang kaharian ng Panginoon at ang kanyang katuwiran, mga kapatid, kapag kinuha mo yung righteousness na yun, na binigay sa'yo ng Panginoon, nang tinanggap mo siya, nung ikaw mag-commit sa Kanya, yung righteousness na yun, nasa possession mo na. Sabi mo sa katay mo, hindi na maaagaw ng kadiliman. And that righteousness will bring uprightness. Kaya magiging kang masunurin, magiging kang mapasinisyoso, magiging kang mahatyaga, magiging kang matapat. Bakit? Because you are righteous. And that righteousness will bring uprightness. Kaya nga sa Galatians 5:22, di ba? Ang bunga ng Espiritu Santo, love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, faithfulness, self-control. Lahat ito, mga kapatid, ay patunay na ikaw ay merong Kristo sa buhay. Lahat ito ay patunay na ang banal na Espiritu sa iyo ay kumikilos at nagbubunga. Pastor, medyo kulang pa. Panahon para mag-grow. Magpasalamat because God is a God of opportunity. You still have opportunity to grow. Meron ka pang pagkakataon na ikaw ay lumago sa pananampalataya. Kung medyo kunyan mainiton ka pa, mainipin ka pa, mga kapatid, may time para lumago. Sabi natin, pagbabago. Binibigyan ka ng Panginoon na yan ay i-overcome mo yan sapagkat yung kanyang kalayaan na pinagkaloob sa iyo, isang kalayaan na mapagtagumpay. Palakpakan natin ng malakas ang hari ng mga hari. Amen? Thank you, sis. Ikaw ay pinalaya at ikaw ay ganap na malaya. Kaya lang minsan, parang nagbabalik tayo sa luma. Yung pinalaya ka na ng Panginoon, binabalikan mo pa yun. Mga kapatid, kinakailangan mag-focus tayo sa Panginoon. Fix unto Jesus. Focus to Jesus. Looking unto Jesus, the author and the finisher of your faith. Sabi sa book of Hebrews. Number 2, or letter B, is about not only about freedom,
but about fallacy. Ang ibig kong sabihin niyan, yung false belief. Yung mali na katuruan. Sabi diyan sa verse 2, mark my words, Paul tell you that if you let yourselves be circumcised, Christ will be of no value to you at all. Yung ginagawa ng mga missionaries na dumating sa Galatia, mga kapatid, pinaghahalo nila yung luma at yung bago. Sabi nila, kinakailangan magpatuloy pa rin kayo. Ang pagtutuli, yan po ay covenant between Abraham and sa Yahweh. Yung dahil sa kanyang pananampalataya, nagkaroon sila ng covenant. At ang pinakatanda ng kanilang covenant, yung circumcision. Kaya lahat ng Israelites, mga kapatid, circumcised. Lahat ng hindi Israelites, hindi sila circumcised. Kaya yun ang pinakatanda. Nung dumating sa Galatia, hindi naman mga Hudyo yan. Nung dumating sa kanila yung mga Hudyong mga leaders, sabi nila, magpa-circumcise pa rin kayo. Parang ginagawa nila, maging Hudyo sila. Sabi ni Paul, hindi na kailangan. Huwag mong paghalingin yan. Sapagkat kapag yan ay ginawa mo, bumabalik ka doon sa luma, parang of no value to you at all. Alin? Yung death ni Kristo. Kasi ang binigay ni Kristo, grace, biyaya, gift. So, binigay niyang biyaya na ito sa atin, tinanggap natin sa pamagitan ng pananampalataya. Not by works ho yan. Not by works. Ngayon, kung sila ay magpapatuli muli, dahil doon ang covenant kay Abraham, sabi ni Apostol Pablo, mali yan. Dapat tayo ay naligtas because of our faith. By grace, we have been saved through faith. Hamana, kumpleto na ang kaligtasan mo. Lahat ng ligtas, magsabing, ako yon. Kumpleto na yun, hamana. Nung tinanggap mo, Panginoon, sumampalataya ka sa Kanya, commit ka, nagsuko ka ng buhay sa Kanya, hamana. Yung pagbabalik doon sa mga kautusan, mga kapatid, sabi ni Apostol Pablo, no need. Pero hindi naman nangangahulugan na hindi ka na magpapasagop sa Panginoon. Dahil ang iyong pananampalataya, magbubunga po yan ng mabubuting gawa. Amen? Pero hindi baliktad. Sila kasi ang parang nangyayari, kinakailangan mong gumawa ng kabutihan para ikaw magkaroon ng kaligtasan. Pero kay Kristo hindi. Once you have received the grace, yung grace, mga kapatid, is complete. Because that grace is the Lord Jesus Christ. Once you have Jesus, you are complete. You are saved. Ang Panginoon ay nasa sayo, ikaw ay nasa Panginoon, 100% ikaw ay nasa Kanya. Walang makakaagaw sa kamay niya. Nandoon ka. Pati yung pangalan mo, nakarehistro doon. Ikaw ay nakaukit sa kamay ng Panginoon. Ang pangalan mo, nakaukit sa aklat ng buhay. At ang sabi ng Panginoon, ikaw ay mahalaga sa Kanya. At sabi ng Panginoon, ikaw ay mahal niya. Kaya hindi hayaan ng Panginoon na ikaw ay mapahamak. Somebody say, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Verse 3 says, again I declare to every man who lets himself be circumcised that he is obligated to obey the whole law. Kapag ikaw nagpailalim doon sa lumang paniniwala na yon, you will be obligated. Doon ka na naman, babalik ka na naman. Para bagang itong urig, pagkatapos na, nagbalik na naman sa laboy. Sabi ni Apostol Pablo, no need. Sapagkat yung grace is sapat na. Kaya nga sa Galatians 2:21 ang sabi diyan, hindi ko pinawawalang kabuluhan ang biyaya ng Diyos. Everybody say, biyaya ng Diyos. Sapagkat kung ang katuwiran ay sa pamamagitan ng kautusan, kung gayon, si Kristo ay namatay nang walang kabuluhan. Kaya yung completeness, 100% yung tinanggap natin na biyaya kay Lord, sapat na yun. Kaya mga kapatid, huwag mo nang ihalo yung tradisyon sa mga babagong bagay sapagkat God is a God of new thing. Romans 4:14 ang sabi, sapagkat kung ang mga tagasunod ng kautusan ang magiging tagapagmana, ang pananampalataya ay nawawala ng kabuluhan at ang pangako ay nawawala ng bisa sapagkat ang kautusan ay nagdadala ng puot. We are no longer under law. Sabi mo sa katayin mo, tandaan mo yan. We are under grace. Hindi na tayo sa ilalim ng kautusan, tayo ay nasa ilalim ng biyaya. And Jesus Christ is the grace. Siya ang biyaya nating tinanggap. Kaya sabi sa Galatians 3:12, ngunit ang kautusan ay hindi nakabatay sa pananampalataya. Sa halip, sinasabi nito, ang taong gumaganap ng mga ito ay mabubuhay sa pamamagitan ng mga ito. Ang kautusan ay hindi nakabatay sa pananampalataya. Kasi ang aasahan mo doon, good works, efforts, human efforts. Pero kung grace, 100% tumasa ka kay Lord. Siya talaga ang gumawa. Sapagkat kung ikaw, hindi aabot. Kahit masunod mo yung siyam, yung isa hindi mo nasunod, lahat yan ay hindi mo nasunod. Romans 6:4-10, ang sabi diyan, sapagkat ang kasalanan
ay hindi na maghahari sa inyo, yamang kayo'y wala na sa ilalim ng kautusan, kundi sa ilalim ng biyaya. Ito napakaganda. Sabi niyo ano yun? Kapag nasa ilalim ka ng biyaya ni Kristo, ang kasalanan hindi na maghahari sa iyo. Anong ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun, matagumpay ka. Ang ibig sabihin nun, dumating man ang pagsubok, dumating man ang problema, magiging matagumpay ka. Dumating man ang mga bagay na hindi mo, mga bagay na magiging dahilan ng iyong pagbagsak, mga kapatid, lahat yan ay magkakaroon ng kalutusan sapagkat ang Panginoon ang kasagutan. Christ is the answer. Ang Panginoon ang katugunan. Ano man ang iyong problema ngayon, kapatid, you need Christ. Siya ang katugunan. Huwag mong kalimutan na ang Panginoon ay kasama natin laging nandyan. Amen? Ano sabi ni Lord? Hindi kita iiwan. Hindi kita pababayaan. Maaring ngayon, iniiwanan mo siya. Maaring ngayon, naniniglect mo siya. Maaring ngayon, hindi mo siya napapahalagahan. Pero ang promise sa'yo ng Panginoon, ang ganda. Sabi niya, hindi kita iiwan. Hindi kita pababayaan. Minsan, napapabayaan mo yung pagbabasa ng Bible. Minsan, napapabayaan mo yung pag-pray. Minsan nga haranihon ka sa simbahan, ay ka nakasimba. Napapabayaan mo. Pero ang ganda ng pangako ni Lord, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Sabihin natin lahat, pagbabago. About failure, binanggit din niya yung about failure. What was the assertion about the failure? Sabi sa verse 4, you who are trying to be justified by the law have been alienated from Christ. You have fallen away from grace. Ikaw, na pinaghahalo mo yung luma, yung tradisyon, sa luma at sa bago, parang inihiwalay mo ang sarili mo kay Kristo. Bakit? Ang niyayakap mo, yung kautusan, hindi yung biyaya ng kagurangan. Dapat, ang yakapin natin, yung biyaya ng kagurangan. Because we are no longer under law. We are under grace. Nasa ilalim ka na ng biyaya ng Panginoong Jesucristo. Anong pipiliin mo? Kautusan o yung biyaya ng kagurangan? Doon ako sa biyaya. Sapagkat yung biyaya na yun ay sapat upang ikaw ay magkaroon ng buhay na ganap. Amen? Buhay na matagumpay, buhay na pinagpala, sapagkat kasama natin ang Diyos. Amen? Sabi nga sa Romans 3:20, sapagkat sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan, ay walang sino mang aariing ganap sa paningin ng Diyos. Sapagkat sa pamamagitan ng kautusan ay dumarating ang kaalaman tungkol sa kasalanan. So, hindi ka aariing ganap. You will not be considered righteous. If you will obey the law, if you will be under the law, you will never become righteous because lahat ng tao, mga kapatid, come short to the glory of God. All have sinned and come short to the glory. Lahat ay nagkasala. Walang umabot sa kanyang karangalan. Walang umabot sa kanyang katanusan. Lahat ng tao nagkasala. Nawa yung mga tao yan nagiribo ng maray. Pagsaro lang na balgarin na balgagahos. Ganyan po ang kautusan. That is Mosaic law. That is the Old Testament time. Pero nung dumating ang Kristo, mga kapatid, siya ang tumupad sa kautusan. Kaya once you have Christ, mga kapatid, yung kautusan ay natupad mo. Somebody say hallelujah. Hallelujah. Galatians 3:10, pakibasa. Hindi nagpapatuloy sa paggawa ng lahat ng nasusulat sa aklat ng kautusan. Kapag ikaw ay umaasa sa kautusan, mga kapatid, sa gawa ng kautusan, nasa ilalim ka ng sumpa. At yung sumpa na yun may dalang kamatayan. Ang sumpa na yun, mga kapatid, ay hanggang doon sa pangalawang kamatayan na binabanggit. Pero nung tinanggap mo ang Panginoon, pinaniwalaan mo ang Panginoon, nagsuko ka ng buhay sa Panginoon, tinanggal niya ang sumpa. At siya ang naging, kumbaga, replacement mo. Doon sa krus ng Kalbaryo, siya ang nagsapo ng lahat ng sumpa. Yung lahat ng kasalanan, linagay sa kanyang balikat. Ikaw ay naging libre dahil yung mga ginawa mo ay napunta sa kanya. Sabi nga, by His stripes, you are healed. Yung kagalingan mo dahil sa kanyang mga latay. Yung buhay mo ngayon dahil sa kanyang kamatayan. Yung kanyang paghihirap, mga kapatid, nagdala sa'yo ng ginhawa. Kaya alin pa ang pipiliin mo? Yung kautusan, yung tradisyon, o ang biyaya ng Panginoon? Romans 4:4, pakibasa, ngunit sa taong gumagawa ang kanyang kabayaran ay hindi tuturing na biyaya, kundi utang. Ngunit sa taong hindi gumagawa, kundi sumasampalataya sa kanya, na nagpapawalang sala sa masama,
ang kanyang pananampalataya ay tinuturing na katuwiran. Yung faith na yon, yun na ay sapat para ikaw ay i-declare na ikaw ay matuwid. Yung pagganap ng kautusan, mga kapatid, ang dulot noon, kamatayan. May utang ka, you are under curse. Pero kung ang Kristo ang iyong pinuntahan, ang iyong tinanggap, at sumampalataya ka sa Kanya, mga kapatid, ikaw ay napawalang sala. Anong illustration natin ito? Yung namatay doon sa krus, si Dimas. Di ba? Yung isa si Ista, sabi ng isa, kung ikaw ay anak ng Diyos, iligtas mo yung sarili, pati kami. Sabi ni Dimas sa kanya, hindi ka na nahiya. Tayo karapat-dapat na mamatay at maghirap, subalit ang taong ito ay matuwid. At pagkatapos, hinarap niya si Lord, sabi niya, Jesus, pwede ba? Kapag ikaw ay naghahari na sa iyong kaharian, please remember me. Ano ang sagot sa kanya ni Lord? Today, you will be with me in paradise. Wala siyang ginawa, nag-confess lang siya, nagpahayag lang siya na siya ay makasalanan tulad ng isa. Nagpahayag lang siya na si Jesus ay matuwid. Nagpahayag lang siya na siya ay naniniwala na si Jesus ay may kaharian. Nagpahayag lang siya na si Jesus ay pinaniniwalaan niyang hari. Anong patunay? Kasi ang sabi niya, Jesus, kapag ikaw ay nasa iyong kaharian na, ibig sabihin, I recognize you are king. I believe you have a kingdom. Pwede ba, pag nandoon ka na, please remember me. Nagtubod lang siya. Anong sabi ni Lord? Today, you will be with me in paradise. Ngayon din, isasama kita sa paraiso. Kaya, ang iyong pananampalataya na yan, mga kapatid, yan ang patunay, yan ang resibo na ikaw ay papasok sa kanyang paraiso. Somebody say, hallelujah. Palakpakan natin ng malakas ang Panginoon. Siya ang nagpatawad sa iyo, sa iyong paniniwala sa Kanya, sa iyong pagkilala sa Kanya, binigay niya sa iyo ang isang pangako na hindi napapago. Ang sabi sa iyo ng Panginoon, kasama kita doon sa Kanyang kaluwalhatian. Amen? In fact, sabi sa Ephesians 1:3, we are seated with Christ in the heavenly realms. Tayo ay nakaupo na kasama ng Panginoon. If you will understand, if you will believe that statement, mga kapatid, the more kikilalanin mo siya, the more paglilingkuran mo siya, the more igagalang mo siya. Amen? Take your seats. About faith. What was his assertion about faith? Ang sabi diyan, for through the Spirit, we eagerly await by faith the righteousness for which we hope. We eagerly, kami ay naghihintay, matyagang naghihintay. Ito ang aming pag-asa. For in Christ Jesus, neither circumcision nor uncircumcision has any value. Wala nang halaga sa Kanya. Yung circumcised o hindi, wala nang halaga sa Kanya. The only thing that counts is faith expressing itself through love. Kung meron siyang igagalang sa'yo, pananampalataya mo. Kung meron siyang kikilalanin sa'yo ngayon, yung faith mo. God is not a respecter of person. He is a respecter of faith. Hindi niya tinitingnan ang iyong posisyon. Hindi niya tinitingnan ang iyong kayamanan, ang iyong possession. Hindi niya tinitingnan kung ikaw ay mataas. Hindi niya tinitingnan kung ikaw ay may diploma o wala. Kapag nakikita niya na ikaw ay merong pananampalataya, pasok ka sa kanyang kaharian. Hanapin mo ang kanyang katuwiran, hanapin mo ang kanyang kaharian, at lahat ng bagay, hahabulin ka nito. Sabihin mo, I take it in Jesus' name. Amen. Take your seat. Kaya nga mga kapatid, sa langit, wala nang pera na ibibili ng mga bagay-bagay. Wala nang pera na kailangan para magbayad ka doon kung anong kailangan mo. Because in the kingdom of God, in His economy, in the kingdom economy, faith is the currency in the kingdom economy. Yung pambayad mo, yung pananampalataya. Yun ang pamalit. At yung pamalit na yon, yun ang iyong faith. Kaya kung gusto mo na tumanggap ng kagalingan, mag-pray ka. Sapagkat yung pananampalataya na yun nakikita ng Panginoon. Lalo na kung ikaw ay passionate. Lalo na kung ikaw ay masigasig. Mga kapatid, nung dumaraan si Jesus, nabalita ni Bartimeus. Sabi ni Bartimeus, anong nangyayari? Ano bang nangyayari sa paligid? Sabi nung kanyang kasama, may nagmarites sa kanya, si Jesus, nandiyan, kilala ko yan, si Jesus. Sabi niya,
Jesus, Son of David, have mercy on me. Sabi ng mga tao na dinisturbo sila, tigil ka, bulag ka na, maribok ka pa. Lalong sinigawan ni Bartimeo. Sabi niya, Jesus, Son of David, have mercy on me. Hanggang sa narinig ng Panginoon yung kanyang sigaw. Kaya kapatid, ang pagsigaw-sigaw mo yan, ang pagpalakpak mo yan sa kanyang kaharian, mga kapatid, naririnig yan ng Panginoon. Amen. Ginagalang yan ng Panginoon. He is not a respecter of person. He is a respecter of faith. Ang tanong ko sa iyo, ano ba ang iyong faith? Kumusta ba ang iyong pananalig, ang iyong pananampalataya sa Kanya? Huwag mong hayaan na ang pananampalataya na yan, ang faith na yan ay maging belief na lang, paniniwala na lang. Dapat tayo isumasampalataya sa Panginoon. Sapagat ang Panginoon, tinitingnan yung pananampalataya mo. He's not a respecter of person, he is a respecter of faith. If you want something, mga kapatid, gamitin mo ang pananampalataya, dumulog ka sa Kanya, come before Him boldly, at kapag ikaw ay naging passionate sa Panginoon, ang Panginoon magiging passionate sa iyo. Kaya nung babae, nakahawak sa kanyang laylayan ng damit. Pagkatapos naramdaman ni Lord, merong lumabas na kapangyarihan sa kanya, hinahanap niya. Sabi niya, sinong nag-touch sa akin? Sabi ng mga disipulo, Lord, ang dami natin dito, talagang matatouch ka. Hindi, sabi ni Lord, kakaiba yung touch. It was a touch of faith. Therefore, ano man ang iyong sitwasyon ngayon, ano man ang iyong posisyon ngayon, you can always touch the Lord by your faith. Amen. Kinakailangan lang makita ang iyong passion sa Kanya. Ang iyong pananampalataya lumabas. Kaya, nung siya ay nakita ng Panginoon, sabi ng babae, wala na, hindi na ako makatago kay Lord. Umamin na siya, Lord, ako po yun. Nagpakumbaba siya sa Panginoon. Ano ang sabi sa kanya ng Panginoon? Anak, pinagaling ka ng iyong pananalig. Umuwi ka ng ligtas. Umuwi ka ng masaya. Umuwi ka ng may kapayapaan. Nung siya ay gumaling, blessing na. Amen? Nung siya ay gumaling sa kanyang pagdurugo ng 12 years, blessing na. Amen? Parang hindi kayo convinced. Amen. Yung pinagaling ka ng Panginoon sa 12 taon na pagdurugo, blessing na sa kanya. It was a great blessing. Pero may matindi yung blessing na dumating. Sabi niyo, ano yun? Tinawag siya ni Lord na anak. It means, her faith, na kinalang ng Panginoon, kinilala ng Panginoon, nagkaroon sila ng koneksyon dahil sa kanyang pananampalataya na yun. Sabi ni Lord, kapamilya. Sabi ni Lord, kapuso. Sabi ng Panginoon, anak, pinagaling ka ng iyong pananalig. Kapatid, do you have that faith? Sabi sa'yo ng Panginoon, anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Ano man ang iyong sakit, ano man ang iyong karamdaman, ano man ang iyong problema ngayon, ano man ang iyong pinagdadaanan, mga kapatid, merong pag-asa, manampalataya ka sa Kanya. Amen. Alam ni Lord na yung babaeng yun, makukonensya sapagkat naisahan niya ang Diyos. Para makumpleto yung kanyang kagalingan, binigyan siya ng assurance na ano, na siya ay umuwi ng may kapayapaan. Go in peace. Anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya, humayo ka ng may kapayapaan. So, tatlo ang blessing niya. Tinawag siyang anak, tumanggap siya ng kapayapaan, tumanggap siya ng kagalingan. Ano lang ang ginawa niya? Humawak lang siya. Isa lang ang ginawa mo. Kapatid, pwedeng tatlo ang tatanggapin mo. Amen. Amen? Isa lang ang ginawa mo ngayon. Pwedeng tatlong pagpapala ang matatanggap mo. Hallelujah. Mga kapatid. At yung pag-connect-connect mo yan, it is because of your expression of faith. Amen. Pero kung hindi mo pa yan na-appreciate, okay lang. No problem. Ang ibig kong sabihin niya, time will come, you will grow. Huwag mo lang i-negative. Huwag mo lang sabihin, arte, mga kabataan. Makakancel yung blessing, mga kapatid. I-shelf mo lang. Narinig mo, merong prophecy na parang dahil mo pa maako, ilagay mo lang sa share. Time will come, you will understand. And you will just say, ito pala ang ibig sabihin yan. Amen? Kaya si Bartimeus, nang siya'y sumisigaw sa Panginoon, pinuntahan siya ni Lord. Anong sabi sa kanya? Palapitin, dalhin nga yan sa akin, bulag na yan. At
nung merong lumapit sa kanya, ang inutusan pa ni Lord, yung mga nagsisiriway, inutusan ni Lord na darahon sa iya si Bartimeus. Ano ginawa ni Bartimeus, mga kapatid? Nung marinig niya na siya pinapalapit ng Panginoon, yung kanyang balaban, tinapos niya. At yung balaban na yun yung kanyang ID sa paghingi ng limos. Pero bakit tumadumang ka sa bakdo, ma-present ka ng kuya, 20% discount. May ID. Dahil kung Mayo ito, may discount. Itong panahon na ito, itong mga may kitong, itong mga bulag, binibigyan sila ng ID para makapaghingi, ang binibigay sa kanila balabal. Yan ang simbolo na ikaw ay authorized to receive alms or donations. Yun ang pinaka-registration kasi meron silang patakaran. Nung marinig niya na siya tinatawag ng Panginoon, tinapon niya na yon. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, hindi ko na ito kailangan. Nandiyan na ang sagot sa aking pangangailangan. Ano man ang iyong pangangailangan, ang kagurangan, ang sagot sa iyong pangangailangan, ano man ang iyong problema, ano man ang iyong hinaharap ngayon, ano man ang iyong pinagdadaanan, magkakaroon ng katugunan sa ang Diyos na makapangyarihan ang nasa iyong harapan. Somebody say, hallelujah. Take your seats. You were running a good race. Who cut in you to keep you from obeying the truth? Ikaw yung tumatakbo sa iyong takbuhin, sabi ng Panginoon, sabi ng banal na kasulatan doon sa mga taga-Galatia. Sinong humadlang sa inyo? Sino ang turo sa inyo niyan? Mga kapatid, huwag na tayong bumalik sa luma. Dito na tayo sa bago. Kung ano ang sinasabi ng Panginoon, doon na tayo. Sapagat yan ang tama, yan ang tunay. Galatians 2:16 sabi, yet we know that a person is not justified by works of the law, but through faith in Jesus Christ. Say that word, faith. Sa pamagitan ng pananampalataya, tayo po ay na-justify. Tayo ay napawalang sala. Ibig sabihin yan, as if wala kang nagawa. Yung mga kamalian mo, burado na. Tinakpan ng banal na dugo ng kordero. Somebody say, hallelujah. Hallelujah. So we also have believed in Christ Jesus in order to be justified by faith in Christ and not by works of the law, because by works of the law, no one will be justified. Walang mapapawalang sala, walang mabibigyan ng katuwiran kapag ang inaasahan ay ang kautusan, sapagat walang taong matuwid. Lahat ay nagpakaligaw para matupang ligaw. Sabi nga sa Romans 3:28, pakibasa, for we hold that one is justified by faith apart from works of the law. Nabibigyan tayo ng katuwiran sa pamagitan ng pananampalataya. And the righteous shall live by faith. Mabubuhay ka sa pananampalataya. Galatians 3:11, pakibasa, now it is evident that no one is justified before God by the law, for the righteous shall live by faith. Ang taong matuwid, mabubuhay sa pananampalataya. Lahat ng sumasampalataya, magsabing, ako yun. Romans 4:5, pakibasa, and to the one who does not work, but believes in Him, who justifies the ungodly, his faith is counted as righteousness. Si Abraham, wala naman siyang ginawa. Nagtubod lang siya kung anong sabi ni Lord. So sa iyang pagtubod na ito is considered righteousness. And that is faith. And Abraham is the father of faith. Kaya kung ikaw, mga kapatid, ay may pananampalataya, yan ang magkukunik sa iyo sa Diyos na nagpampalaya. Amen? Sabi mo sa katayan mo, you are free. Ikaw ay malaya. Malaya sapagat ang Diyos ang nagpalaya. You will know the truth and the truth shall set you free. Ephesians 2:8-9, pakibasa. For by grace you have been saved through faith. And this is not your own doing. It is the gift of God, not a result of works, so that no one may boast. Kung ang tao maliligtas dahil sa kanyang paggawa, dahil sa kanyang pagsunod, pwede siyang magmalaki sa Diyos. Nakalaog niya ako, hindi. Na nag-ibo ako kuporte. Mga kapatid, walang nakatupad. Si Kristo lang. Si Jesus lang ang katuparan. Kaya ang pinaka-declaration dito, ang pinaka-assertion dito, by grace, you have been saved. Present perfect tense. You have been saved. Ibig sabihin, naganap na. Ligtas ka na. Through faith. Sa pagitan ng pananampalataya ang kaligtasan natin. Lahat ng ligtas magsabing, thank you, Lord. Thank you, Lord. This is not your own doing. It is the gift of God. Regalo.
At kung yan ay regalo, kapag tinanggap mo ang regalong yan, nasa sayo. Pero ang iba, nandiyan yan na available na, hindi pa pinupuntahan, hindi pa kinukuha. You will only enjoy the gift if you will receive the gift. Tanggapin mo yung regalong yan ng Panginoon, may enjoy mo yan. Sabi nga ng isang author, sabi ni Joseph, the law condemns the best of us, but grace saves the worst of us. Ganyan ang pagkakaiba ng batas at ng biyaya. Yung law at yung grace. Doon tayo sa grace. Pangalawa, attribution. To insinuation, to influence, to infiltration. Inattribute itong mga ginagawa nito sa kanila doon sa mga tao na pumunta. Ini-insinuate. That kind of persuasion, sabi sa 8, does not come from the one who calls you. Yung mga nagsasabing yan, na kailangan nyo magpatuli, na kailangan nyo magpailalim muli sa batas, sabi ni Pablo, hindi yan galing doon sa tumawag sa inyo. Hindi yan yung message of Christ. Ang message of Christ, believe in the Lord Jesus Christ, and you will be saved, you and your family. Somebody say hallelujah. Galatians 1:6, pakibasa, I am astonished that you are so quickly deserting who called you in the grace of Christ and are turning to a different gospel. Not that there is another one, but there are some who trouble you and want to distort the gospel of Christ. Gusto nilang paghaluin yung luma at yung bago. Gusto nilang ihalo yung pagsunod sa batas ni Moises at sa biyaya ni Kristo. Hindi dapat. Doon tayo sa biyaya ni Kristo. 1 Timothy 4, pakibasa. Now the Spirit expressly says that in later times, some will depart from the faith by devoting themselves to deceitful spirits and teachings of devils, through the insincerity of liars, whose conscience are sealed. Kaya may darating talaga mga time na mayroong mga mandadaya. Akala mo, mga tupa, pero yun pala ay mga wolves na gustong manira. Gusto nila dayain, ibalik sa luma. Mga kapatid, maging matalino ka. Kung ikaw ay naligtas sa pananampalataya, hanggang sa dulo, panghawakan mo yan. Sabi mo sa katayin mo, huwag kang magpapatinan. Ang purpose nila is to influence. Sa verse 9, pakibasa. Verse 9, a little is, sabi dyan, verse 9, forward pa. Yan. A little yeast works through the whole batch of a dough. At anong ibig sabihin ng yeast na yon? Ang ibig sabihin ng yeast, mga kapatid, influence. In fact, itong yeast na ito, ginagamit ito sa banal na kasulatan doon sa mga ginagawa ng mga Pariseo. Yung pinaghahaluan sila ng mga makalumang paniniwala na ini-influensyahan yung mga mananampalataya. Sa Matthew 16:6, ang sabi niya, be careful, Jesus said to them. Be on your guard against the yeast of the Pharisees and Sadducees. Mag-iingat kayo sa impluensya. Itong impluensya ka mga Pariseo, gusto nila batas. Gusto nila kontra lagi kay Christ. Gusto nila, so, Moses law of Moses. Sa Corinthians 5:6, pakibasa, don't you know that a little yeast leavens the whole batch of dough? Get rid of the old yeast, so that you may be a new unleavened batch, as you really are. Tayo ay nasa bago na. At tayo ay nabubuhay sa biyaya ng Panginoon. Hindi na doon sa mga luma, hindi na sa mga tradisyon, sapagkat ang impluensya ng sanlibutan na yan, mga kapatid, makaka-apekto sa iyong pananampalataya. Sa Luke 12, pakibasa, be on your guard against the yeast of the Pharisees, which is hypocrisy. Yung mga Pharisees, mga hypocrites. So sa in the figure, sabi, diamond in the pigigibo. Hindi lamang influence ang ibig sabihin ng yeast doon. Influensya ng sanlibutan, influensya ng luma, influensya ng tradisyon, influensya ng mga gustong magpabagsak sa iyo. Minsan, mga kapatid, ito ay infiltration. Sabi diyan, a little yeast works through the whole batch of dough. Nakahalo, na-infiltrate, nakalaog, kumbaga sa nahaluan. Sa John 1:4, merong bilanggit, pakibasa. For certain individuals whose condemnation was written about long ago have secretly slipped in among you. They are ungodly people who pervert the grace of our God into a license for immorality and deny Jesus Christ, our only sovereign and Lord. May mga nakalaog duman sa indang church. Mga naghalo. Garo ba ito sabi ni Jesus na sa pag-aasik, may mga wheat and tails.
itong wheat, hali sa kagurangnan, itong tares, hali sa demonyo, na nag-grow together. Pagkatapos itong mga awot nito, ibaman. Sabi kan mga anghel, burunuton mi ng kasi the Lord. Sabi ni Lord, na, let them grow together. Baka may madamay diyan. Hayaan mo sa harvest time. I-harvest ka mga anghel. Pagkatapos, kukuno nito mga wheat, ilalag sa barn ni Lord. Yung mga tares, ito mga maroy-paroy, itatapo sa impyerno. Kailan gagawin? During the end times. Sabi mo sa katayin mo, malapit na dumating ang Panginoon. Ihiwalay niya ang tupa sa mga kambing. Ihiwalay niya ang mga wheat doon sa mga tares. Ano ang ibig sabihin noon? There will be a separation ng mga sumasampalataya at hindi sumasampalataya. At mapalad ka. Bakit? Kasama ka sa tupa ng Panginoon. Amen? Palakpakan natin naman ang kasayari doon. Acts 20, verse 29 to 30, pakibasa. I know that after I leave, savage wolves will come in among you, and will not spare the flock. Even from your own number, men will arise and distort the truth in order to draw away disciples of you. Dadayain, aagawin. Matthew 7:15, pakibasa. Watch out for false prophets. They come to you in sheep's clothing, but inwardly they are ferocious wolves. Kaya nga, sabi niya ng isang kasabihan, it is not the wolf who looks like a wolf who is most dangerous. It is the wolf who looks most like a sheep. Mas katakot itong nagmamali-mali. Akala mo, sheep, ito pala wolf. Mga kapatid, kung wolf yan, kaagad ma-identify mo, pero mas makatakot itong nagko-cover siya, nagtatago sa maskara. Buti na lang, hindi yan ang ating kasama. Finally, number 3 and last, yung admission. Anong in-admit dito ni Paul? Admission about his confidence, admission about his condition, and about his call. Verse 10 ang sabi, I am confident in the Lord that you will take no other view. The one who is throwing you into confusion, whoever that may be, will have to pay the penalty. Si Paul ay meron siyang pananampalataya. Siya ay confident na ang Panginoon ang iyong hahawakan. Hindi ka aalis sa Panginoon. At yung mga nagbibigay sa iyo ng confusion, nagbibigay sa iyo ng doubt, sabi ni Pablo dito sa banal na kasulatan, time will come, they will receive their penalty. Philippians 1:6, pakibasa. Be confident in this, that he who began a good work in you will carry it on to completion until the day of triumph. Iingatan ka ng Panginoon. Hindi niya maaagaw. Hindi ka maaagaw sa kanyang kamay. Yung nagpasimula ng iyong pananampalataya until the end, God will make it complete. Somebody say, thank you, Lord. 2 Thessalonians 3:3, pakibasa. The Lord is faithful, and He will strengthen you and protect you from evil. Kompleto ang proteksyon ng Panginoon. Pakiramdam mo mayroong mga atake, don't worry. Kasama natin ang Diyos. He will protect you. He will uphold you. Kasama natin lagi. Corinthians 10:13, pakibasa. Wala kang pagsubok na dumating sa inyo na hindi maranasan ng tapat ang Diyos at hindi niya ipahintulot na kayo'y sumukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang makayanan ito at ay parang. Kaya ang Panginoon, mga kapatid, kapag merong pagsubok o problema sa harapan mo, harapin mo lang sapagkat yan ay malalagpasan. Pag bumagsak ka, balik ka ulit sa Kanya. Palalakasin ka niya, and then hanggang sa hindi mo na papabagsak yung kalaban na yan, hindi ka makakagraduate yan. Ibig sabihin, hahayaan ng Panginoon na ikaw ay mag-mature sa pananampalataya. Kapag ikaw ay may problema ganyan, harapin mo kaagad. Kumuha ka ng lakas sa Panginoon. Ang Diyos ay tapat, ikaw ay Kanyang tutulungan. Hindi niya ibibigay yung hindi mo kaya. Kaya kung mabigat ang iyong problema, malaki ang iyong biyaya. Amen? Malaki ang iyong pagsubok, malaki ang reward na naghihintay galing sa Kanya. Amen? Letter B, His condition. Brothers and sisters, if I am still preaching circumcision, why am I still being persecuted? In that case, the offense of the cross has been abolished. Si Paul, iba na ang preaching niya. Hindi na yung luma na dati niya. Binago niya na yan. At yung kanyang preaching na ito, mga kapatid, yun ang kanyang present situation
na siya ay nangangaral, kinukontra siya ng maraming mga Pariseo, mga Hudyo. Pero ang sabi dito ni Apostol Pablo, dahil sa kanyang commitment sa Panginoon, tuloy lang sa paglilingkod. Mga kapatid, kung talagang nagpangaral pa ako ng kailangan ng pagtutuli, bakit pa ako inuusig hanggang ngayon? Ibig sabihin, hindi na siya nangangaral ng pagtutuli. Ang pinapangaral niya na sumampalataya sa Panginoon. No longer under law, but under grace. Amen? Galatians 2:3 and 5, pakibasa. Ngunit kahit sino na kasama ko, bagaman isang Mileto, ay hindi pinilit na magpatuloy. Ngunit dahil sa mga word ng kapatid na palihim na pumasok upang ang kalayahan natin kay Kristo, Upang tayo gawing alipin, hindi kami sumang-ayon sa kanila kahit isang sandali upang ang katotohanan ng Ebanghelyo. Pag-i-insist ka ito mga kuya na ito, mga Hudyo na ito, na si Tito, servant of God, magpatuloy man. Pero hindi sila pumayag. Bakit? We are no longer under law. We are under grace. Amen? Kaya sabi niya sa Galatians 5:2, pakinggan ninyo ako mismo. Sabi niya, si Pablo ang nagsasabi sa inyo, kapag tinanggap ninyo ang pagtutuli bilang kailangan sa kaligtasan, mawawala ng kabuluhan si Kristo para sa inyo. Muli kong sinasabi sa bawat taong magpapasakop sa pagtutuli. Obligado siyang sundin ang buong kautusan.